Yes, Alan, masusing pinag-usapan ngayong araw sa Kongreso ng 5 komite ang mga issue may kaugnayan sa kalakalan, agrikultura at pagkain, social services at food security. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagsama-sama ang 5 komite ng Ways and Means, Trade and Industry, Agriculture and Food and Social Services at Food Security para busisiin ang issue patungkol sa smuggling, price manipulation at cartel na nagpapataas ng presyo ng mga pangunahing bansa. Alinsunod na rin sa panukala ito ni House Speaker Martin Romualdez. Sa ilalim naman ng House Resolution 254, prioridad dito na tugunan ang mga pangangailangan para masolusyonan ang kagutuman sa bansa. Isa sa mga pinag-usapan, Alan, ay kung paano masosolusyonan ang pag-iimbak ng mga produktong agrikultura na makakatulong para maiwasan ang pagtaas sa mga presyo nito. Bagay na sinangayunan ng Department of Agriculture at sinabing ina-action na nila ito. Katulad ng kanilang programa at proyekto na para sa masaganang bagong Pilipinas na magsisilbing 4-year plan ng ahensya kung saan tinututukan ng post-harvest systems at mga infrastruktura, mas maayos na logistics systems para sa input at production output, streamlining ang transportasyon, distribusyon para sa sustainable at cost-effective agricultural system at iba pa. Ganyan din ang pagtulong sa mga maliliit na magsasaka at mga isda para maibenta ang kanilang mga produkto at mabawasan ang mga middlemen at marketing layers. Alang sa pag-aaral na ipinisinta ni Representative Joey Salceda bilang chairperson ng Committee on Ways and Means sa nasabing pagdinig, posible anya na makamit ang 30 pesos per kilo ng bigas kung mababawasan ang mga gastusin gaya sa transport, post-harvest losses at iba pa. Ipinisinta rin sa 5 komite ang roadmap para sa rice industry hanggang sa taong 2028 na Masagana Rice Industry Development Program o MRIDP kung saan isa sa mga prioridad dito ay ang pagpapasok ng digitalisasyon sa agrikultura katulad ng DA price monitoring gamit ang mobile devices na ilulunsad nationwide at iba pa na magpapalakas pa sa agriculture sector. Alam, binigyan din sa naturang pagdinig ng Quintacom ang mga batas may kaugnay sa usapin ng smuggling at price manipulation katulad ng RA 12022 o ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act, RA 10845, Anti-Agricultural Smuggling Act na kapwa non-bailable ng mga kaso. Ganyan din ang iba pang mga batas gaya ng RA 10863 at 7581 na sakop ang mga pangunahing bilihin gaya ng bigas, mantika, karne, gulay at iba pa. Sa uli, Alan, ay minungkahi naman ni Representative Erwin Tulfo na maliban sa mga ahensya ng pamahalaan ay dapat nakasama sa pagdinig ang ibang sektor gaya ng mga magsasaka at iba pa mula sa private sector para matukoy ang pinagmumulan ng problema sa mataas sa presyo ng bilihin na siya naman sinangayunan ng mga komite. At yan muna ang mga pinakuling balita. Balik sa'yo, Alan. Maraming salamat, Joshua Garcia.